pag plano nyo pumunta dito guys, huwag nyo itataon yung punta nyo dito ng Ramadan o kaya yung summertime. Happy siya sa budol ko sa kanya ngayon. Three days later. Good morning guys! Good morning again. So lilipat tayo dun sa kabilang camera para medyo mas clear nyo ako marinig at sobrang init. So, see you guys. So ayun guys, nakalipat na tayo dito sa isang camera para mas marinig nyo ako. Naririnig nyo ba ako? So on the way na tayo sa work and while nagda-drive, magdadadakdak ako dyan sa inyo. So while nagda-drive, magkasalta ako dyan. And pagpasensyahan nyo na kung di ako masyadong makatingin sa inyo. Kasi syempre, nagda-drive tayo, di ba? So let's go! So ayun na nga guys, ayan. So dito na tayo sa yung plan mo na magpunta dito abroad. Pumunta dito sa Dubai para mag-work as a healthcare provider. So it will apply sa mga nurses, RT, or siguro sa iba na din na allied health or healthcare provider. Ayan. So, isi-share ko lang sa inyo yung mga nalalaman ko. You can further search or mag-ask sa mga iba na kakilala ninyo para, syempre, mas updated kayo. Kasi I'm not saying na lahat ng sinasabi ko dito is accurate or updated. Kasi from time to time, nag-change sila ng kanilang mga rules, something like that. Sa totoo lang, pag may nagtatanong sa akin, may nagme-message kung madali bang mag-apply, or mag-get ng license. Yan, mag-get ng license dito sa Dubai. Talagang sinasabi ko talaga yung totoong na-experience ko at totoong mga naririnig ko sa mga friends ko. Like when it comes to, halimbawa, yan, gusto mag-work sa hospital, di ba? So, syempre, bago ka mag-work dito, kailangan mo ng license. So, sabi ko sa kanya, una sa lahat na kailangan mo i-secured is kung financially stable ka. Kung may kamag-anak ka dito na susupport sa'yo, kasi hindi naman lahat ng mga may kamag-anak, ano ba yan? Hindi lahat na may mga kamag-anak dito is may kamag-anak nga pero hindi ka naman susuportahan. So yung kamag-anak na susuportahan ka, or kung wala naman, kung meron ka talagang enough na money para panggastos mo dito pag pumunta ka dito sa Dubai. Ang ina-advise ko nga sa kanila, if meron kayong alam na agency dyan na pupunta dito sa Dubai, na pwede nyo applyan, much better yon kasi hindi na kayo gagastos, di ba? Hindi na kayo mag-iisip na pag pumunta ako ng Dubai, wala naman ako doon work. So, mas less hassle yon. Ngayon, kung wala naman talaga kayong choice at gusto nyo talagang pumunta dito sa Dubai, by chance, ayan. So,
yun nga, gagastos kayo. Ulit ako, sorry naman. So, ang gagawin nyo, una is kuha kayo ng license. Pag nakakuha kayo ng license, syempre magbabayad kayo. I don't know how much now yung bayad dun sa license when it nurseman, RT. So, hindi ko alam kung magkano siya ngayon. Pero, pag nakapasa ka na dyan, ayun, pwede ka na mag-apply, pwede ka na kumuha ng reference number, apply ka online, post mo yung CV mo doon. After that, huwag kayo kagad mag-expect na ma-hire kayo or matatawagan kayo ng company dito sa Dubai para mag-work sa kanila. Kasi, it took so many months. Ako nga parang nung time ko, after kung mag-apply, parang it's a process, nag-apply ako, in-interview ako. After 3 months, tinawagan ako para mag-take ng exam. So after mag-take ng exam, mga after 2 months pa uli, tinawagan ako kung kailan ako pwede mag-start. And it's just so happen, hindi naman agad ako pwede basta-basta mag-start kasi naka-under ako sa isang company. So nag-resign pa ako ng 1 month, ganyan, gano'n. Nag-process ako ng paper. So, gano'n, siguro 7 to 8 months bago ko talaga na, bago ko nakapag-start nun sa company ko ngayon. So, because of that, hindi naman pwedeng matenga ka dito, lalo na kung magabayad ka ng nirerentahan mong flat, or kung nasa, yun nga, kung nandun, kung kasama mo family mo at magsusupport sa'yo, maaaring hindi ka na nila singilin, depende sa pag-uusap ninyo. Pero, imagine yung 8 months na sinasabi ko based sa akin, kung mag-stay ka din ng ganung katagal dito, tapos wala kang work, sayang naman, laki nang mawawala sa'yo. Tapos, aside from that, yung experience mo, magkakaroon siya ng lapse, 8 months kang hindi nagtatrabaho. So, mas maganda siguro na after mong mag-exam, uwi ka na lang muna sa Pilipinas. Kasi ibang ginagawa dito ng mga taga-Saudi, babakasyon sila dito, magte-take sila ng exam. Ang kagandahan lang sa kanila is, nasa Saudi sila, madali silang tumawid dito. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na hindi lang sa pagtawid ang mahirap. Ang hirap ding makalusot sa immigration para makapasok dito as visit visa. So, alam niyo yan. Siguro pag-uusapan natin yan sa ibang vlog. Ngayon guys, isang tips pala na masasabi ko sa inyo, kapag plano nyo pumunta dito guys, huwag nyo itataon yung punta nyo dito ng Ramadan o kaya yung summertime. Summertime, start yan ng July, August. Sobrang init yan guys. Kasi ang hirap mag-commute guys dito sa Dubai na sobrang init. Syempre wala pa kayong sasakyan, ganyan. Napakahirap. Saka minsan, ang hirap mag-adjust din ng katawan natin, di ba? Baka magkasakit pa tayo, ganon. So, punta kayo dito ng mga malamig-lamig na. Siguro mga September, ganyan. Mag-book na lang kayo ng early ticket para hindi kayo masyado mahalan. Ngayon, pag Ramadan naman, ang Ramadan depende kung anong month. Ngayon, ang Ramadan namin last year is April. So, iwasan niyo yung mga time na yan. Kasi syempre, wala dito yung mga boss na mag-hire sa inyo, na mag-i-interview. So, ayan guys, nandito na tayo sa work. So, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ngayon, ito talaga, naisip ko, kung talagang plano nyong isugal talaga, kasi syempre nga naman na andito na kayo, bakit babalik pa kayo sa Pilipinas after nyo makapasa ng license na mag-work sa hospital. So, gusto nyo itodo, pwede naman kayong magstay. Like I've said a while ago, yun sa akin, tumagal ako ng 8 months. So, kung 1 year lang yung naging lapse nyo na experience sa work nyo sa hospital, pwede nila kayong i-consider. Kasi pwede nyo sabihin na kaya nga kayo hindi nakapag-work noong time na yon. Kasi nga, tawag dito, naghintay kayo ng tawag ng any hospital na pwedeng mag-hire sa inyo kasi gusto nyo mag-work sa hospital. Huwag nyo na lang sasabihin na, let's say, nag-part-time kayo sa ibang field. For example, lalo na yung mga field na hindi talaga sa hospital kasi medyo questionable sa kanila yon. So, sabihin niyo na lang support yung family niyo dito. Hindi ko kayo tinuturoan magsinungaling. Sinasuggestion ko lang kayo na nakakatulong sa inyo para makasurvive. Ganon. So, nag-explain talaga ako. So, basta, gano'n na lang. Pag in-interview kayo, sabihin niyo na nag-wait talaga kayo, ganyan. Kasi gusto niyo talaga mag-work sa hospital. So, ayun guys, sana may natutunan kayo or meron kayo napulot dito sa vlog na ginawa ko para sa inyo sa pagpunta niyo dito sa Dubai para mag-work dito sa hospital. Kung may nakalimutan ako, siguro gagawin ko na lang yan sa next vlog. At kung meron kayong mga question or tanong, pwede niyo i-comment yan down below. At kung medyo natagalan ako mag-reply, pwede niyo din akong i-message sa aking Facebook page na ayan. So, magkita-kits tayo next time. And ayun, laban lang, hindi talaga madaling mag-abroad, pero syempre, nasa atin naman yan at tiwala kay God. That's it for today's vlog, guys. Maraming salamat sa pag-stay nyo dyan. Thanks for watching and I'll see you again
next time. Bye!